wag na i-postpone. Hindi pa po. Maliwanag po, hindi pa po postponed. Ang batas kasalukuyan, tuloy pa rin ang halalan sa November 2. Bagamat, yung isang araw po tayo dumalo sa pagdinig ng Senado kung saan naandun po yung panukalang batas ni Senator Chis Escudero, dininig po yun. Ang kanya po ay hindi po postponement kundi fixing the term of office ng mga nakaupong barangay. Wait lang. Mga kababayan, fixing the term. Dito na naman tayo, ulitin na natin kasi baka mayroon pa pong di nakakapalo. Fixing the term, yung nakaraan, term setting bill, pareho lang po yun. So kung mapopospon po itong BSK sa November 2, ay malinaw na ito po ay kagustuhan o intentional. Tutuloy po natin. NSK officials. Ano ibig sabihin ko? Malalawigin po ng mula 4 na taon papuntang 5 taon Wow. ang termino ng mga nakaupong barangay NSK officials o yung mga tatakbo pa. At kung kaya naman daw po yung pagpapaliban ng halalan ay insidenta lamang o ika nga bilang resulta lang ng pagpapalawig na yan ng termino po nila. Kung sakasakali daw po ang eleksyon ay mangyayari. Lumabas sa bibig ni Chairman Garcia kung mapupospon ang BSK sa November 2 ay ito ay isang insidenta lamang or resulta lamang ng kanilang pag-fix ng term. Nangyari na ito so inuulit na naman. Pinaburan nyo ng Korte Suprema, naging constitutional yun kasi nga ay inaayos di umano o inayos yung termino kaya nasa RA 12232 ang termino ay bawat termino ay 4 na taon at 3 terms. No? So ngayon, ito na naman yung SB number 237 ni Senator Chis Escudero na fixing of term. No? Kung mapopospon ay insidenta lang lamang daw. nangyari sa November ng 2028. Kahapon po, Sir Lakay, ay nagkaroon na po ng pag-sponsor si Senator Chis Escudero ng kanyang panukalang batas at ng committee report sa plenaryo upang ito po ay kaagad na maaprubahan. Ang mababang kapulungan naman po ay nagkaroon din ng pagdinig kahapon at ito po ay inaprubahan ng committee naman nila. Yung pagpapaliban dahil nga sa pagpapalawig ng termino ng mga nakaupong opisyal sa Barangay at SK. Kami po, Sir Lakay, tuloy po rin ang paghahanda namin sapagkat mahirap naman pong ipagbaka sa kalayo dahil lamang sa mga panukalang samahin ang Barangay at SK sa isang araw lamang at kasama ang national and local elections. Bakit po? Sapagkat ang national and local elections ay automated election po, Sir Lakay, at yung pong Barangay and SK ay manual na halalan. Tama po kayo, maaari magkasabay na taon po. Sapagkat ang eleksyon natin sa 2028 sa Presidente, Vice Presidente at iba pong posisyon ay Mayo ng 2028 at yun naman pong eleksyon natin sa Barangay at SK kung sakali mapagpapaliban nga ay mangyayari sa November ng 2028 naman. Alam niyo po, Sir Lakay, Deo, ang COMELEC kasi hindi kami pwedeng pumosisyon sa pamumulitika na katulad po nito. Opo. Ang sinabi po namin, kami po handang-handang isagawa ang halalan sa November 2 ng taon na ito kahit pa nga ito'y katatapos pa lamang ng undas. Kami po ay nakagastos na, Sir Lakay, Opo. ng mga more or less 8 bilyong piso Ako, sa budget ng COMELEC na 19.57 billion. Nabili na po namin yung mga lahat ng paggamitan. Yung mga balota ay na-imprenta na rin po natin. Nakapag-overtime na kami, nakapag-hire na kami ng mga casual employees and therefore, dyan po namin pinapakita yung ating pong kahandaan. Sinabi rin po natin, Sir Lakay, na wala naman pong kaduda-duda at walang question. Ang Kongreso ang may kapangyarihan na mag-fix ng termino ng isang nakaupong barangay na SK official. Ibig sabihin, pwede nilang paiksihin ng 3 taon, mas mababa sa 3 taon, o kaya naman mas mataas sa 3 taon. Yung po yung kapangyarihan ng Kongreso na kinikilala at nire-respeto po natin. In all fairness naman po, Sir Lakay Deo, alam niyo po, yun naman pong mga balota na na-imprenta na natin, yan po ay magagamit pa rin natin kung sakaling ma-reset ang barangay and SK elections. Yung po mga ibang kagamitan natin, na na-procure din, katulad ng mga ballot boxes na bakal naman, ay magagamit pa rin po natin kung na-reset at marireset. So, technically po, wala naman po halos masasayang. Kung sasabihin po yung mga hinire namin ng mga casual employees na nagtrabaho sa pag-iimprenta ng mga balota at kahit po yung pinag-overtime namin, ayun naman po yung ginastos at ginamit para doon sa ma-procure o ma-imprenta yung mga balota na binabanggit natin. So, wala naman po halos nawawala. Kung kaya nga lang po, Sir Lakay, kapag po tayo nag-reset ng ating barangay and SK elections,
tayo po ay muling magre-resume. Magsisimula muli tayo ng registration ng mga botante natin. And therefore, sigurado pong tataas ang bilang ng botante, tataas ang bilang ng presinto, tataas ang bilang ng mga teachers na magtatrabaho sa bawat presinto, at siyempre po kakailanganin namin ng dagdag na gastos para po sa mga pagtaas na ito. Eh sa amin naman po, basta po ituloy nila, handa po kami. Hindi po nila ituloy, kami naman po ihanda rin. Basta po yung mga kagamitan na meron tayo, amin lang po yung i-warehouse ng maayos upang hindi naman po masira o kaya naman po hindi makompromiso ang kalidad ng mga ito. Talaga pong basta nagpaliban tayo ng halalan dito sa ating bansa, lagi pong may dagdag na gastos. Nung huli tayo nagpaliban, ay kinailangan po namin ng dagdag na 2.56 billion pesos. More or less, kulang-kulang na 3 billion piso basta nakakapagpaliban tayo. Depende pa po kung kailan ang pagpapaliban. Kung yan ay 1 taon o kung yan ay magiging 2 taon na pagpapaliban ng halalan. Huwag na i-postpone. So, mga kababayan, interview ni Pamilik Chairman Garcia sa DZRH, sabi niya, nag-isa, tuloy pa rin ang BSK. Yun ang sinasabi ng batas. November 2, 2026. Bagamat, pero, sinusulong pa rin itong mga ang babatas natin, lalo na ito nakapokus sa SB number 2387 na ayusin yung termino, fixing of term. Samantalang ginawa na yun, yung term setting bill. Sabi ko nga, dapat, lubos-lubos nyo na. Diba? Nauutay-utay. So, ang daming nasasayang dito. Binabanggit naman niya ni Comelec Chairman Garcia. Kahit na ang posisyon dito ng Comelec ay neutral lang, naka-neutral lang sila. Siyempre, ayaw naman din nilang mabulitika. No? Dapat siguro magsabi rin si Comelec Chairman Garcia na sana'y ituloy na lang. Kasi unang-una, pwede naman din siguro sabihin na meron na po tayong batas. Ginawa nyo na yung batas na yan, kaya lang, gumawa ng batas na yan, ay meron naman ulit silang pag-aamyenda. So, kaya lang itong lagi lang DSKE ang napag-iilitan ng mga mambabatas dahil sa mga personal na interes. Kung kayo lalatin, totoo po yun, personal interest nga po yan, kaya lagi na lang itong DSKE. Kasi ito pwede gamitin ng mga mambabatas ang mga kanilang nasasakupan o yung mga barangay captain, mga barangay officials, parang pagpapapogi. Alam mo po yung ibig kong sabihin. No. Tapos, ang punto rito, kung ito daw ay mapopostpone, ay dahil incidental lamang. Resulta lamang. Kasi nga, fixing of term. Kaya, fixing of term. Resulta lamang. Diba? Kaya lang, ang epekto nun, yung sinasabi nila incidental lamang, ay mauurong ang BSKE. Ang plano, ang target ay ikalawang Lunes ng November 2028. So pag naurong yun, sabihin, kaya na sila gumagawa ng batas na ganito, malinaw naman na sa kanilang mga sinasabi na iuurong natin, pero dapat yung hindi lalabag sa konstitusyon. Parang gano'n. So, maririnig naman ito ng Korte Suprema. Sa Korte Suprema naman, alam niyo naman, kaya pinapuran niyo yung RA 12232 kasi ay term setting bill. Kaya iyan po ay nakalusot. Ngayon naman, ganun din po yun. Panawagan sa Korte Suprema, ganun din po yung ginagawa. Kapayag ba kayo na parang judicial process dahil lamang sa mga paulit-ulit na pagpaspon sa BSKE, yung karapatan ng mamamayan ng kanilang gusto na silang bumoto sa taktang panahon ay nawawala. So, nare-reschedule. Tulad nito, nare-reschedule na naman kung ito ay magiging batas yung SB number 2387. Siyempre, postpone. Pero yun nga, ang idadahilan lang nila ay incidental. Pero ang katotohanan po nun ay intentional. Intentional nga po yun. Kasi kaya nga po sila gumagawa ng batas. Diba? Gumagawa sila ng batas para maurong yan kasi gusto nila, kasi intentional. Ang incidental, no, ay yung posibleng nga, yun nga, kung naging resulta lamang. Kaya lang inuulit na naman Sa term setting bill, RA 12232, di ba? Ito, inuulit na naman.
Hindi ba maiisip yan ng mga maestrado ng Korte Suprema na sila ay pwede para pinaglalaruan na lang tayo ng batas ng mga mambabatas nito? Dapat this time, pag nagkataon, unconstitutional yan. Ang nakakasama lang dito kasi ay kung halimbawa ay maging unconstitutional man itong SB number 2387 o magiging Republic Act yan, baka ang epekto ay ma-postpone pa rin at mauurong na naman ang BSK kasi hindi talaga kanilang kagustuhan. Kaya lang, ang epekto nun, mas hindi na naman mas magulo. Mas gugulo ang mga termino ng mga barang official kasi walang fix. Hindi naka-fix. Pero kung tutuusin, fix na yan dahil meron ng batas. Kaya nagugulo kasi yung schedule binabago, binuurog, pinopospone kasi nga intentional. Nagets nyo na po mga kababayan. So, yung karapatan nyo bilang mamaya na gusto niya pumoto, naaalis, nawawala. Although, magkakaroon man ng schedule, kailan pa? Kailan pa? Ito na nga, naka-schedule na, November 2. So, sabi nga ni Comelec Chairman, karapatan nilang gumawa ng batas yan, trabaho nila yan. Alam, meron ng batas, kapaguhin na naman, panay amyenda. Ang dami lang nasasayang. Turuin mo, 9 bilyon ang nagastos. Yung iba doon, hindi na maibabalik yun, hindi na mako-convert yun. Pabalik sa kaban. Dahil, kumbaga, pinaspasweldo na yun sa mga nagtrabaho. Babalik pa ba yun? Hindi na. Alaman ba yun kayo sa mga empleyado? Siyempre, gumastos na eh. Meron doon yung pag-procure ng mga gamit, pwede. Pero paano ngayon, hindi na pwede. So, sayang. Diba? So, ituloy na dapat to. Saka ulit, pag-usapan. No? Ituloy sa November 2, 2026. Tapos, itong sinasabi ni Senator Chis Escudero na magkakaroon, magsasaway sa 2031. Diba? Kung gusto niyang palawigin, ituloy na yun. Pero, wag 5 years. Kung iniisip niya na magtatapat sa 2031, national and local, di gawin mo ng 6 years, sir. Senator Escudero, para hindi magtapat. Lubos-lubusin nyo na. Basic lang naman Abogado po kayo, paalam mo yan. Simple na mathematics lang yan. Gawin nyo na ng 6 years pagkatapos nitong November 2 para hindi magtapat-tapat. Tapos tuloy-tuloy na mahaba ano yung taon, di mas maganda kung talaga yung kagustuhan. Kaso hanggang sa susunod, mga kabayan, pa-comment kayo dyan, opinion ninyo. Ayan, tapos subscribe. Maraming salamat and share ng ating video. God bless.